palatuntunang Balitang Biblia. Pakinggan, 1:00 hanggang 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Brother June Layusa. Ikaw ba'y namumuhay nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos o sa makamundong pamamaraan? Pagod ka na ba sa mga pagsubok ng buhay? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong mga katanungan? Ang ating Panginoon kailanman ay hindi tayo iniwan, anuman ang ating pinagdadaanan. Narito na ang palatuntunang magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay liwanag sa ating madilim na tinatahak, magdadala ng magandang balita. 30 minutong makabuluhang usapan at talakayan. 30 minutong punong-puno ng aral ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother June Layusa sa Balitang Biblia. Isa na naman po magandang tanghali, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid. Sa lahat po ng mga nanonood at mga nakatune in sa kanila po mga tahanan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kayo po ay nakatune in ngayon dito sa Cool Radio, DWEN 100.5 FM. At ito na po ang Balitang Biblia dito po sa Cool Radio. Samahan niyo po kami sa loob po ng kalahating oras na ito ng pagsasahing papawid. At ako po niyong lingkod, si Brother June Layusa. At kasama ko po ngayon ang ating kapatid. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Magandang hapon din po. And Brother Jason, pray po muna tayo bago tayo mag-start. Sige po, samahan niyo po kami sa panalangin. Dakilang Diyos, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, purihin at sambahin po ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po sa oras na ito sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Papunta dito sa radio, salamat. At salamat po sa lahat ng mga bagay, pangangailangan na ipinagkakalob nyo sa buhay at kalakasan. Salamat po. At kami po ay nagpapakumbabang humihingi ng patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa na salita o naisip man. Alam niyo po ito at wala kaming maililihim sa inyo, kaya kung ano man po ang nakita nyo sa amin na kamalian, kayo po ay patawarin niyo po nawa at patuloy na ituwid ang aming magawa at ang aming iniisip. Panginoon, sa oras na ito ay dumadalangin kami, humihiling ng karunungan upang sa aming pagsasalita hindi kayo magkulang o humigit man sa interpretasyon namin sa Biblia, kundi manatili kami kung ano ang sinasabi mo sa bawat isa sa amin. Ganyan din po, dinadalangin namin ang aming mga tagapakinig na naman po yung talimahin o sundin po kung ano lamang ang nababasa sa Biblia para hindi na magkaroon ng ibang katwiran pa tungkol sa inyo. Ganyan din po, dinadalangin namin ang aming pamahalaan na magkaroon ng katatagan, magawa po nilang magkaroon ng katalinuhan sa bawat pagdidesisyon, sa bawat plano na ginagawa ng gobyerno upang magkaroon ng kapakinabangan kaming mamamayan. Salamat Panginoon, i-guide niyo po ang bawat isa at ganyan din po itong staff ng Cool Radio na po kayo na pang magbalik ng mga pagpapalang naaangkop sa bawat isa. Sa lahat ng tao Panginoon, dinadalangin namin na po magkaroon ng pakikipagkaisa tungkol sa iyo at sa iyo, sa pagsunod sa inyo. Ang lahat ng mga bagay, Panginoon, pasapapurit, pasasalamat, kung ano man po ang mga hindi nabanggit ng aming dila, batid mo po ito. Ito'y itinataas namin sa inyo, sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy ngayong hapon na ito, kaya tutuloy natin yung ating na pag-aralan kahapon. Ano po? At sa mga ngayon pa lamang nakatune in sa atin, kung meron po kayong mga katanungan, mga text, i-text po ninyo sa atin. Kung kaya nyo tumawag, pwede rin po. Prayer request, pwede rin po. Number natin sa Smart ay 0998-549-1757. Para sa Smart po natin yan. 0998-549-1757. Kung kayo ay naka-TM, 0916-1154-806. TM natin, 0916-1154-806. Okay. At sige, sa ating pagpapatuloy ngayong hapon na ito ay
pag-aaralan pa rin natin yung plano ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Bakit nga ba may kaligtasan? Ano po? Bakit dinisenyo ng Diyos yung kaligtasan? Ito isang seryosong bagay, pero halos karamihan ng mga tao sa panahon natin ngayon, hindi masyadong siniseryoso itong usapin na ito na tinatawag na kaligtasan. May kanya-kanyang mga, mayroon silang mga kanya-kanyang interpretasyon sa mga bagay na ito, kung ano yung kaligtasan o ganito, ganyan, no? Pero ano ba talagang kaligtasan na binabanggit po ng Biblia? So, una sa lahat, ginawa na ng Diyos yung kanyang parte para tayo maligtas. Yung sinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Pangalawa, yung anak naman niya, sumunod dun sa utos ng Ama na pumunta rito, namatay inilibing, at muling nabuhay. Para saan yun? Ang disenyo po ng mga bagay na yun ay para sa kaligtasan lahat. Opo. Diba? Yung sinasabi sa John 3:16, mahal na mahal niya ang mundo eh. Sinugo niya yung anak para pag may sumampalataya sa kanya, ay maliligtas. So, magkakaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. So, napakalaki palang kinalaman ng pagpunta ni Jesus Christ dito sa lupa ay dahil sa ating kaligtasan. Opo. So, yung kaligtasan na yun, although nabanggit natin kahapon, doon sa nagtanong sa atin, totoo po na nabanggit natin na hindi yung kaligtasan ng tiyan ang binabanggit doon. Kasi po, spiritual po yun. Pero, ang pasibali po nito, pagka sumusunod ka siyempre sa Panginoon, nandun din yung pagpapala ng Diyos ay physical. Sakop na yun. No, sakop na yun. Tama, no? Sakop na yun. Kasi unang-una, ang binili sa atin kasi ng Panginoon, hindi naman yung physical natin na katawan eh. Ang binili sa atin ng Diyos o tinutubo sa atin ng Diyos, yung ating spiritual na kalagayan. No? Yun yung binabanggit po doon sa Gawa 20 talatang 28. No? Na tayo binili ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. O kaya kung halimbawa naman, na mananampalataya ka, pwede din maligtas yung tiyan mo physically. Dahil siyempre, nandoon yung pagsikap mo or pagpapala sa'yo ng Panginoon. Dahil pinangako ng Diyos kasi yan di ba? Pero ang binili niya sa atin, spiritual yun. Basahin lang muna natin, kapatid, para doon sa nagka-clarify. 20 verse 28 ng Gawa. 20 verse 28. So, wag lang natin i-misinterpret. Minsan may mga salita kasi tayo na titingnan mo lang kung spiritual ba o physical, di ba? So, yan. Kagaya niyan. 20:28, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. So, may binili ng dugo. Ano yun? Yung kanyang iglesia. So, individual po ito. Ano po? Ito po yung spiritual nating kalagayan. Ano naman yung pang-physical? Yung kagaya ng tiyan, ng bulsa natin, no? Na mga ganyan. O yung physical na katauhan mismo natin. Dagdag lang po ang tawag diyan ng Diyos. No? Yung nasa Mateo 6 verse 33. So, dalawang bagay yung gusto natin pagtuunan muna ng pansin bago natin talakayin itong kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. No? Parehong kaligtasan yan, physical at spiritual, pero magkaiba ng trabaho. Okay? Matthew 6 verse 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, ang konteksto kasi niyan, Brad Jason, ay pagkain, di ba? Pagkain, pananamit, yung konteksto niyan eh. Opo. Sabi nga niya, yung maya, hindi man niya nagtatanim pero kumakain. Yung mga bulaklak, hindi naman naghahabi ng tela pero nagdadamit na maganda. Maganda yung So, yun yung konteksto ng pinag-uusapan diyan. Pero sabi ni Jesus Christ, hanapin muna ninyo. No, ang hanapin mo muna spiritual. First priority. Yung priority. So, pagka nakita mo na yung mga bagay na yun, yung mga bagay na hinahanap mo rito sa lupa, kagaya nung sinasabing kaligtasan ng tiyan na binanggit natin kahapon, dagdag na lang yun. Dagdag lang yan. Dito lang yung sa lupa. No, yung ating example nga diyan, di ba? Aram ko narinig na ng iba ito, ulitin ko lang para sa hindi man nakarinig. Para bumili ka sa palengke. Opo. Bumili ka ng 1 kilong mangga. Then pag binigyan ka na ng 1 kilong mangga, di ba? Gusto mo dagdagan ka. May dagdag ka. Minsan pagka hindi ka dinagdagan, naiinis tayo o nagagalit ka or parang ang damot nung tindera sa pakiramdam kasi hindi ka dinagdagan. Opo. No, hinahanap mo yung dagdag. Hindi mo alam yung hawak-hawak mo 1 kilo na. Sapat na yung halagang binayad mo doon sapat na yun doon eh. Parang ganun din, di ba? Binili tayo ng Diyos ng kanyang dugo. Sapat yun. Opo. Ngayon, habang nandito tayo siyempre sa lupa, dahil may physical ka, gagawa ka ng mga pampisikal. Opo. No, pampisikal, magtatrabaho ka, maghahanap buhay ka para kumita ka ng pera. Pero dapat unahin mo muna ang Diyos. Laging put God first in everything you do. Talaga. So yung mga bagay na yon na darating sa iyo, kagaya ng pagkaligtas ng tiyan mo,
Dahil inuna mo ang Diyos. No? Siguro yun yung gusto nga i-insist ng ating tagapagtanong, ano po, na pwede ding maligtas yun tiyan. Pagka inuna mo nga naman yung Diyos. Tama. Physical, pwede maligtas. Okay din yun, no? Tama din. Pero yung kaligtasan na napako si Jesus Christ sa krus, hindi yun tiyan ang ililigtas, kundi spiritual. So maliwanag yan, ha? Pero pag inuna mo naman ang Panginoon, ligtas din yung tiyan mo. Sa physical naman. Kasi merong paggawa tayo sa physical. Okay? So yung mga bagay na ginagawa natin pang physical, nagre-resulta din yun ng pang spiritual. No? Kaya yun yung lagi nating pinaliliwanag. Gagawa ka ng mga bagay pang sa Diyos, pang spiritual yun, pero gagawin mo sa physical yun, di ba? Opo. Physical ang gagawin mo, ang resulta nun ay Spiritual. spiritual. O tingnan nyo, di ba yung impyerno, spiritual din yan? Opo. Si Satan, spiritual din yan. Pero tingnan nyo, yung tao gagawa ng masama, physical yun. Pumatay siya ng tao. Opo. Pero anong resulta nun? Impyerno. Impyerno. Kasi Kapahamakan. yun yung sinasabi natin, kahit sa gawain ng pang-spiritual sa Panginoon, ganun din. Meron kang gagawing mga physical, pero ang katumbas nun ay spiritual. O kaya, yung mga bagay na nakikita na ginagawa natin, kagaya ng Lord's Supper, Opo. bagamat physical yan, Physical. spiritual po ang katumbas niyan. Opo. No, kaya sinasabi ng iba na, ay hindi, pagka physical, ano lang yan, mga ritual lang yan. Mga, dito lang yan, nakikita. No, ang physical, ang spiritual daw, yung hindi nakikita. Hindi po. May mga ginagawa tayo sa physical na katawan na ang katumbas nun ay spiritual. spiritual. So, yun nga ang magandang halimbawa, pag gagawa ka naman ng masama, pumatay ka ng tao, physical yun, pero ang resulta nun, spiritual. No? Diba? Yun yung madaling maintindihan. Kaya, dito tayo ngayon sa part ng kaligtasan. So, maliwanag na yun, ha? Yung kaligtasan ng tiyan ay pag inuna mo ang Panginoon, ligtas din ang tiyan mo, physically. Physical. And then, of course, spiritually, ligtas ka din dahil inuna mo nga ang Panginoon. Pero yun nga, hindi naman yun ang ating pinaka-topic talaga, bagamat may kinalaman din sa ating pag-uusap. Ngayon, ang gusto ng Diyos sa atin ay maligtas tayo. Isa sa mga paanyaya ng Panginoon sa atin nung panahon nandito siya sa Matthew 11 verse 28. Inaanyayahan niya ang lahat ng tao. Mateo, kapatid. Ito, maganda to kabisado. Ito, kinakanta nga to sa graduation 11 verse 11:28, kapatid. Yan. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Yan. Yan. And then, Tuloy lang pa, ano? tuloy lang, kapatid. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Yan. So sabi ng Panginoon, come to me. Di ba? Pag sa English mo binasa yung 20, di ba, kapatid? Come unto me. Yan. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha. And I will give you rest. Rest. So, ito kasi yung rest na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kapag ka nandun ka sa Kanya, kumbaga parang yung kasabihan na, nakasandal ka sa pader. No? Yan yung ating Panginoon. So, kaya ang Diyos, nagbigay na siya ng plano sa atin na ililigtas niya lahat ng tao. Ito'y sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Pagdating naman ng anak niya, ano sabi ng mga anak niya sa atin? Come, halika kayo, lumapit kayo sa akin. Yung ugali po na ito ng ating Panginoon Kristo, ito'y ugali pa ng Ama sa Old Testament pa. Tinan niyo sinabi ni Haring Solomon sa Kawikaan chapter 1. Lahat ng tao ay talagang hinihintay ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Kasi alam natin na ang lahat ng tao ay nandoon sa pagkakasala, yung pagkahiwalay sa Diyos. So, ang Diyos naghihintay ng pagbabalik natin. Opo. 1:24, kapatid, hanggang sa patuloy. 23. 23. Hanggang patuloy, kapatid. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipu-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Yan. Kung magkagayo tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway, kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad
at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. So dito nakita natin na kahit sa Old Testament, ang Diyos nagaanyaya. No? Magsibali kayo, sabi ng Panginoon, Opo. sa aking saway. Tapos sabi niya, ako'y tumawag, pero tumatanggi kayo. Tumanggi. No? Iniunat yung kamay, pero walang makinig. So pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, baka tatawag ka sa akin, hindi na ako sasagot. Hahanapin mo ko, hindi mo na ako makikita. No, dahil huli na ang lahat. Si Jesus Christ, ganun din. Nung punta siya dito sa lupa, ganun din yung kanyang paanyaya. Come unto me. No, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nabibigatang lupa. Napakarami nating problema. No? Number one, itong COVID na ito. No, na problema natin, pisikal. Panglahatan. Pero sa spiritual na kalagayan, problema natin, iisa lang kasalanan. At isa lang naman ang spelling ng kasalanan. S-I-N. No? So, lahat ng uri ng kasalanan, yan ay papuntang pagkapahamak sa impyerno ng apoy na pinag-aralan natin noong nakaraan. So, kaya ang Diyos nag-aanyaya sa atin, kung nabibigatan ang puso mo, mabigat ang loob mo sa mga bagay-bagay na may problema ka, no, maaring problema sa pamilya, problema sa kapitbahay, sa trabaho, o saan pa man yan, ang Diyos nag-aanyaya ng kagaanan ng kalooban, Opo. yung paglapit natin sa Kanya. Pero higit pa riyan ang pinapangako ng Diyos, Opo. yung pagliligtas ng ating kaluluwa. Yun yung Kanyang paanyaya. Alam nyo, kapag lumapit ka sa Diyos na may problema ka, kahit pa paano gagaan yung pakiramdam mo. Opo, totoo po. Pero iba pa rin yung paanyaya ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan. Kaya kailangan nating makinig pagdating sa kaligtasan. Binasa nga natin yan kahapon, kapatid, di ba? Doon sa sa Roma 10 talatang 17, yung pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Tapos yung Matthew 7, 24 to 25, yung dalawang klase ng tagapakinig. Yung, kasi di ba, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Sa pakikinig. So, dapat pala yung nakikinig, matalino. Ano daw yung matalinong tagapakinig? Ginagawa yung kanyang napapakinggan. Opo. Yung mangmang, sabi doon, kahit na anong napapakinggan niya, hindi niya ginagawa. Hindi. So, anong katulad nun? Nagbigay si Jesus Christ ng halimbawa. Yung matalino, nagtatayo ng bahay sa bato. Sa batuhan. Yun daw yung nakikinig tapos ginagawa. Yun namang mangmang, nagtatayo ng bahay sa buhanginan. Buhanginan. Yun naman daw yung tagapakinig na lumilimot. Lumilimot. O hindi gumagawa. No, baka naman may tag dito text na naman sa atin. Brad, bakit marami mga nakatayo na bahay dyan sa buhanginan, dyan sa pampang? Sa may pampang ng dagat. Hindi, logic lang yun. Kumbaga parang kinukumpare lang na, sige nga, ikumpara mo nga, alin ang mas matibay na bahay? Yung nasa bato? O yung sementado? O yung nandyan sa may tabing dagat na pwedeng anytime, pwedeng buhatin ng ng bagyo yan, ng ipo-ipo. Diba? Sentido ko muna lang. Bagamat may mga nagtatanim dyan, nagtatayo dyan ng bahay sa buhanginan, hindi ibig sabihin, literally, mangmang sila. Hindi po ibig sabihin nun. No, kasi ang sinasabi ng Panginoon dito, yung spiritual na resulta po nun. Ano po? Kasi baka mamisinterpret tayo. Marami tayong mga kababayan nakatira sa may pampang, sa tabi ng dagat. Hindi po ibig sabihin na mga mangmang yung nakatira dyan. Hindi po. Hindi. Ang ibig sabihin lang natin ng Panginoon, yung in comparison do sa dalawa, na pag ikaw ay nagtayo ng bahay, saan mo ba gusto talaga magtayo? Siyempre, doon sa mas Sa matibay. buhangin o sa matibay? Ganun lang po yun. No? Hindi po sinasabing physical o literal na pag nagtayo ka ng bahay sa buhangin, mangmang ka na. Hindi po ganun. No? Bahay ko, nakatanim din sa buhangin. Di ba? Mabuhangin din sa atin. Opo. Tabi nga na din. Tabi ng sabang tayo eh. So, ang spiritual po ang kahulugan nun. Ano po? So, ganun lang. Ang tao, para maligtas, nagbigay ang Diyos ng paraan. So, dapat kang makinig. Kaya nga, nagpapasalamat tayo na ginagamit ng Diyos itong radio para makapakinig yung marami. So, pagkatapos mapakinggan niya, natural, kailangan mo yung pananampalataya. Di ba? Opo. Hebreo 11:6, patunayan natin yan sa Bible. Pagka napakinggan mo, paniwalaan mo kung ano yung napakinggan. Kasi unang-una, binabasa naman eh. Opo. Buti sana kung sarili natin itong pahayag. No, kaya ngayon sinasabi natin, sa mga inaaralan natin, pag kami na lang nagsasabi, huwag na kayo maniwala. Pero pag binabasa natin, ay maniwala kayo. Opo. 11:6, kapatid. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kaniya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay, ganti sa mga sa Kaniya ay nagsisihanap. O, sabi dito, yung walang pananampalataya, hindi pwede maging kalugod-lugod sa Panginoon. Tapos, kung lumalapit ka sa Diyos, dapat sumampalataya ka na may Diyos. Opo, oo. So, bakit? May mga lumalapit ba sa Diyos na hindi sumasampalataya may Diyos? Opo naman. Kasi ang sinasabi nga ng Bible, sumasampalataya o naniniwala ka sa Diyos, pero hindi mo ginagawa yung mga gusto ng Diyos. Kaya yung sinasabi na, totoo na nanampalataya ka nga, pero hindi ka naman talaga lumalapit sa Diyos.
'Di ba? Kaya yung lumalapit sa Diyos, dapat sumampalataya na may Diyos May at Diyos. siya ang gaganti sa iyo sa lahat ng mga bagay na ito. Ngayon, Opo. sa pagsampalataya natin, ipinasulat na sa Biblia yung mga dapat nating sampalatayanan. 'Di ba? Juan 20, kapatid. Kaya dapat nakadirekta talaga tayo lagi sa Bible. No, yun yung ating pangangaral. Wag tayo magtitiwala sa mga sabi-sabi ng tao. Kailangan laging nakasulat. Kung ano man yung paniniwalaan mo, dapat nakasulat yan. Delikado kasi pag-interpretasyon ng tao yung pinaniniwalaan natin eh. 1:20. 20, kapatid. 30 hanggang 31 ng Juan. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga sulat sa aklat na ito. Mm. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo at ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sabi dito ni Jesus Christ mismo, itong mga nakasulat na ito, sapat na po ito para tayo sumampalataya na si Jesus ay ang Kristo. Sapat. Yung pinahiran ng Diyos para tayo ay maligtas. Siya ang anak ng Diyos, nakasulat na eh. So wag ka nang lalagpas pa rito, no? Wag na nating interpret ng sarili nating interpretasyon. Basta't ang pinakamahalaga, pinakasafe. Pag nakasulat, sundin mo. Pag hindi, hindi. Pero hindi naman lahat na nakasulat dito sa atin. Nasa bagong tipan tayo eh. Baka naman pati yung utos ng Diyos na gumawa ka ng arko. Dahil sabi ni Brother Jun, nakasulat daw. Hindi baka gumawa ka naman ng arko dyan. Hindi na po yun. Bagong tipan po tayo sa panahon ni Jesus Christ. So pagkatapos mong mapakinggan, sasampalataya ka sa napakinggan, at kung sinasabi ng Biblia at nabasa mo na ikaw ay makasalanan, nabasa mo na meron ka dapat pagsisihan, anong dapat mong gawin? Ay dapat mong pagsisihan ang iyong kasalanan. 'Di ba? Luke 13, verse 3. Kasi pag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, nasabi ni Jesus Christ, yan ang ikakapahamak mo. No? Kasi ang kasalanan yan. Hindi ka pwedeng magmalinis sa harapan ng Diyos. Opo. Alam ng Diyos kung anong kasalanan natin. Opo. 13, verse 3, kapatid. Sinasabi ko sa inyo, hindi datapot malibang kayo mga agsisi, ay mga mamatay kayo sa lahat sa gayon ding paraan. Kung sabi niyan, maliban na kayo yung mga agsisi, mga mamatay kayo sa gayon ding paraan. Ano ibig sabihin nun? Yung mapapahamak tayo. Di ba? Pag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, pwede nating ikipagpahamak yung mga bagay na yun. Kinuman sa atin ng Diyos na magsisi. Gawa 17, talatang 30. Ang gusto ng Diyos magsisi tayo. Yan ang command ng Panginoon. So kung napakinggan mo itong pangangaral na ito, may ibig sabihin ng Diyos sa iyo. 17:30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Tatapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi sa lahat ng dako. Sabi ng Panginoon diyan, ano? Sabi niya, pinalipas na ng Diyos ang kahangalan. Kasi ito ang command ng Diyos. Hanggang saan daw magsisibad? Sa isang sulok lang? Hindi, sa lahat. Hindi. Sa lahat ng Dako. dako. Yan ang utos ng Panginoon. Lahat ng tao magsisi sa kanilang kasalanan. Kaya po may pangangaral. O, hindi man kami makarating sa isang lugar. Eto na po, nangangaral na tayo sa pamamagitan ng radio na ito. Tunin nyo lang tuwing alauna. Makakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Sapat na po yan. No? Para makapangaral kayo ng salita, para maaralan kayo ng Diyos sa pamamagitan ng radio program na ito. And then, kapag ka narinig nyo, binabasa natin, sundin po ninyo sa Bible. Sundan ninyo sa Bible. Opo. Pagkatapos nyo sundan sa Bible, kung nakita nyo, tama sinasabi ng Biblia, sundin po ninyo. Gawin po ninyo. Hindi kayo maaring magkakamali niyan. Opo. Kasi nakasulat yan sa Biblia. Hindi natin kailangan ng isang matalinong tao para ipaliwanag itong Biblia. Ang sabi ng Bible, pag binasa mo siya, maintindihan mo, maliligtas ka. Opo, amen. Ganun lang po yun. No? Pag-aralan mo, kahit hindi ako makarating dyan sa inyong lugar, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, sundin mo kung ano nakasulat dyan, maliligtas ka. Opo. O di ba? So sabi ng Panginoon, magsisi. Kung alam mong may kasalanan ka, di sige. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Ano pa ang dapat mong gawin? Roma, talatang 10:9. Kailangan nating ipahayag ang ating Panginoon. Dapat maniwala ka na mayroong pagpapahayag. Roma 10, 9 talatang hanggang 10, kapatid. 10:9. Sapagkat kung ipinahahayag mo ng inyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Oh, you see? So sabi dito, ipahayag mo ng bibig mo na si Jesus ay Panginoon. Kailangan mong sabihin na sumasampalataya ka Opo. sa puso mo na siya ay binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. So importante na maniwala ka kay Jesus Christ na siya ay binuhay na maguli sa mga patay. Bakit? Bakit kailangan mo magpahayag? Kasi yun ang sabi sa verse 10.
sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. O pagka sinabi mo bang si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay, naniniwala ako, Lord, ligtas ka na ba? Hindi po. Sabi doon, maliligtas ka. Pero kailangan mong gawin yung ipinahayag mo. Kailangan gawin. Kasi ang ibig sabihin nung siya ay namatay, inilibing muling nabuhay, baptism yun eh. Kailangan mailubog ka sa tubig. No? So pinahayag mo na, Lord, naniniwala ako na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Ano susunod mong gawin? Magbabautismo ka na. May gawa Yun na. po ang kasunod nun. Kasi nagpahayag ka eh. Di ba? So pagkatapos mong maniwala na ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, kasi namatay, inilibing muling nabuhay, ang kasunod nun ay baptism na. Oh, 1 Peter 3:21. You see? 1 Peter 3:21. Yan ang kasunod na gagawin mo. No? Yan, alagad ang nagsabi po niyan, di ba? Na ginawa talaga nila. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas, sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos, Yan. sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. O, di may kinalaman yung pagkabuhay na maguli, di ba? So, kailangan kung naniniwala ka, pinahayag mo na siya namatay, nilibing muli na buhay, kailangan kang mabautismuhan. Yun ang sabi mismo ng Biblia. Sabi ni Jesus Christ, Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Di ba? Nakita natin mga kaibigan at mga kapatid. So madali lang, di ba? So na-confess mo na, naniniwala ka na siya namatay, nilibing muli na buhay. Ang sabi naman doon, kailangan gawin mo 'yun. Apo. Kailangan ka mailubog sa tubig. So after ng baptism, tinan mo itong gagawin sa ng Diyos. Gawa 2 talatang 47 sa English, kapatid. Itong mga ito, nabautismuhan ito sa pangalan ni Kristo. Kaya pagka nabautismuhan ka sa pangalan ni Kristo, meron kang paglalagyan. Di ba? Ito mismo nakalagay ito sa Bible, ha? Acts 2:47, English, kapatid. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. The Lord added to the church daily says as should be saved. Saved. Lahat ng mga naliligtas, inilalagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya meron pong tinatawag na iglesia ni Kristo. Nakasulat po yan sa Biblia. Church of Christ. No? Yan po talaga nakasulat. So pagkatapos mong mabautismuhan, eto na, kailangan mo na maging tapat habang ikaw ay nagpa-practice ng pagiging Kristiyano. No? Magtiis ka ng mga kahirapan. Magtiis ka sa pagiging Kristiyano kasi yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Apo. No? 1 Corinthians 15:58. Kasi yung nasa Revelation 2:10, lagi natin binabasa yan, no? Kasi sabi nung magtapat ka hanggang sa kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Yun ang sabi ng Panginoon. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So sabi diyan, kailangan na pala natin sumagana sa gawa ng Panginoon. Dahil lahat ng mga gawa natin sa Panginoon, ano sabi diyan? Sigurado may kagantihan. O ngayon, ang tanong dito ngayon, kung spiritual ang gagawin mo, sige, paano mo ikikilos yung katawan mo samantalang physical yan? So meron kang gagawin physical, pero ang katumbas nun ay spiritual. O kagaya nito, pangaral, physical ito. Physically. Pero ang katumbas nito ay Spiritual. O kaya kung gusto mong maligtas, nakikinig ka. Ang sabi ng Biblia, pagka napakinggan mo ito, maniwala ka. At pagkatapos mong maniwala, gawin mo kung ano yung napakinggan mo. At pagkatapos noon, magpabautismo ka sa pangalan ni Kristo. Opo. And then after na ikaw ay mabaptize, no, maging tapat ka habang ikaw ay nabubuhay. So bukas naman, ang tatalakayin natin, after ng baptism, in case na walang church dyan sa lugar mo, o ikaw pa lang ang unang-una nakaririnig dyan sa lugar mo, pwede ka pong mag-umpisa dyan ng pagsamba sa lugar mo. Bukas talakayin po natin yan. Opo. Kung paano, bukas na natin yan talakayan. Okay? So, okay, wala na tayong oras eh. Pero may 1 minuto ka pa ba, Jason? Ikaw lang naman ang ano eh. Magbabati. Sige po, magandang hapon po dyan sa May Bagasbas, si Frankie Abarca, sa Barangay Council, kay Kapitan, magandang hapon po. Kina Rico at Giselle, magandang hapon. At sa May Mercedes, yung ating mga magigiting na kapulisan, magandang hapon po. Yes, sir. At sa ating mga, kay Crescel Dabigno, tapos Family Hansol, Family Bornales, kina Bert Balani, Brad Eduardo Don, Brad Carlito, Brad Amadeo, magandang hapon po. Tapos kay Kuya Kaloy, Bukatkat, magandang hapon po. Tapos kina Palmes Family, Brad Carlo, Brad Christian, Sister Chata, tapos Lolo Valerio at sa kanilang lola, magandang hapon po. Agboya Family sa Mayt del Rosario, Layosa Family, Tagulino Family,
Tapos ang Norte family tapos kay Ate Bing Magana, kagawad Mili Pahuyo, kagawad Bilita Espiritu, sa lahat po naman nakikinig dyan, Milyares family, magandang hapon. Tapos sa lahat po ng ating mga tagapakinig dyan sa may Barangay de Rosario, mga kapitbahay, magandang hapon sa inyong lahat. At sa ating mga viewers, Facebook Live, hindi ko na po isa-isahin. Salamat po sa inyong lahat at God bless you po. Okay, sige, salamat din sa ating mga nanonood sa Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo lahat. Wala na tayong oras At tama naman ang oras natin ngayong hapon na ito. Kaya nagpapasalamat na tayo sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Lahat ng mga nanonood sa atin. Thank you very much po. At share nyo lamang po. Share nyo po yung ating program para yung mga kaibigan nyo makapanood din. Okay? So, salamat sa ating mga kasama rito, Sir Philip Wright, at Sir Francis Ibia. At syempre sa ating butihing station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Hanggang bukas po muli at iniiwan namin kayo na isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! Inyo pong napakinggan ang palatuntunang Balitang Biblia hanggang bukas na muli. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilan, 100.5 DWEN, Cool Radio News FM. Balitang Biblia, mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Brother June Layusa. Maraming salamat po.